Sa isang malamig na gabi, ang batang si Sezon ay kinaladkad palabas ng kanilang ama at ikinulong sa isang lumang kubo dahil hindi nito matiis na makita siya, isang ama na nagsabing sana'y hindi na lang siya ipinanganak. Balak nitong iwan si Sezon doon nang magdamag sa gitna ng lamig. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang kanyang kapatid na si Jinta upang subukang palayain siya, ngunit laking gulat niya nang matuklasang wala na si Sezon sa loob ng kubo. Agad siyang nagpanik at tumakbo paikot sa buong nayon, desperadong hinahanap ang kanyang kapatid. Sa bandang huli, nakita niya si Sezon habang tinatawid ang isang tulay, tila ba papalayo sa kanilang nayon. Mabilis siyang lumapit at humingi ng tawad, puno ng pagsisisi, dahil hindi niya ito naprotektahan sa pagmamalupit ng kanilang ama, dahil alam niyang kung susuway siya, siya rin ay mapapahamak. Ipinanganak si Sezon na may kakaibang mata na tinatawag na Demon Eye, at dahil nasa panahong feudal Japan sila, agad siyang tinuring na isang cursed child, isang dalagang isinumpa at walang halaga sa lipunan. Alam niyang imposibleng mamuhay ng normal habang daladala niya ang ganitong klase ng mata, kaya sinabi niya kay Jinta na umuwi na lang at kalimutan siya. Sandaling tumigil si Jinta, nag-isip ng mabuti, at sa huli na pagtanto niyang mas mahalaga sa kanya ang kapatid kaysa sa kahit anong opinyon ng kanilang pamilya. Hinawakan niya ang kamay ni Sezon at nagyaya siyang tumakas. Magkasama silang tumakbo palayo sa dati nilang tahanan habang patuloy ang ulan, kaya unti-unting lumalamig ang paligid. Dahil wala silang masilungan, dinala ni Jinta si Sezon sa isang abandonadong gusali kung saan nagyakapan silang dalawa upang mainaitan ng isa't isa. Nakatulog na si Sezon, at habang antok na rin si Jinta, napansin niya ang isang lalaking dumarating sa kanilang kinaroroonan. Bago siya tuluyang mawalan ng ulirat, narinig niyang sinabi ng lalaki na kukup-kupin sila. Paggising ni Jinta, buhat na siya ng lalaki habang si Sezon ay naglalakad sa tabi nila. Laking ginhawa ng lalaki nang makitang gising na si Jinta, kaya ibinaba niya ito at nagpatuloy silang maglakad patungo sa nayon kung saan ito nakatira. Ang lugar ay tahanan ng mga blacksmith na dalubhasa sa paggawa ng katana, kaya abala ang lahat sa pagawaan. Dinala sila ng lalaki sa kanyang bahay, at agad na lumabas ang kanyang anak na babae upang salubungin siya. Masaya itong makita ang ama, ngunit curious din sa dalawang batang kasama nito. Ipinakilala ng lalaki sina Jinta at Sezon bilang mga bagong makakasama nila sa bahay, at tinanong niya ang kanyang anak kung ayos lang ito sa kanya. Sa halip na magdalawang isip, natuwa ang bata at tuwang-tuwa sa ideya na magkakaroon siya ng bagong mga kaibigan. Lumapit siya kay Jinta at ipinakilala ang sarili bilang Shirayuki, at umaasang magiging magkaibigan silang tatlo mula ngayon. Kinagabihan, nahihirapan si Jinta na makatulog kaya tinanong siya ni Motoaro kung may bumabagabag sa kanya. Habang nililinis ni Motoaro ang kanyang espada, naitanong ni Jinta kung isa ba siyang samurai, ngunit nilinaw ni Motoaro na isa siyang sentinel, ang kanyang tungkulin ay protektahan ang mahahalagang tao at lugar. Kinabukasan, sina Jinta at Sezon ay sumama kina Shirayuki at Chido sa ilog. Habang pauwi na sila, tinanong ni Jinta si Shirayuki tungkol sa kanyang ina na si Yox, na tumulong sa kanila ni Sezon upang makapanatili sa nayon. Ipinaliwanag ni Shirayuki na si Yox ay isang Atsuki-hime, isang dalagang inialay sa Fire God, at tanging ang village chief at ang asawa nitong si Madharo, ang kanyang sentinel, ang maaaring makakita sa kanya. Kinabukasan, nagsanay si Jinta sa pakikipaglaban gamit ang espada kasama si Motoaro, ngunit bilang baguhan ay madali siyang napabagsak nang hindi man lang pinawisan ang kanyang mentor. Sinabi ni Motoaro na malayo pa ang tatahakin ni Jinta, ngunit kung magpapatuloy siya sa pagsasanay, balang araw ay magiging isang ganap na master rin siya. Lumipas ang mga taon, at si Jinta na ngayon ang bagong sentinel ng Shrine Maiden. Dumalo siya sa isang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng nayon at ang Shrine Maiden na nakatago sa likod ng kurtina upang hindi siya makita ng iba. Habang nagsisimula ang pagpupulong, pinuri ng Shrine Maiden si Jinta sa kanyang husay sa demon slaying, ngunit sagot niya, ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin upang mapanatiling ligtas ang nayon. Isinalaysay niya na ang huling demon na kanyang nakaharap ay nagtangkang gumamit ng anyong tao upang makapasok sa nayon. Naging tensyonado ang isa sa mga opisyal nang marinig ito, at tinanong siya ng iba kung may ideya siya kung bakit gustong makapasok ng demonyo sa kanilang lugar. May isang opisyal na nagbanggit ng alamat na kapag kinain ng demonyo ang atay ng isang Shrine Maiden, ito'y magiging immortal. Ngunit posibleng ang pakay rin ng demonyo ay ang Your Sword,
isang banal na espada na minana ng mga Shrine Maiden sa loob ng maraming henerasyon. Ayon sa isa pang opisyal, ang Your Blade ay nilikha ng isa sa pinakadakilang blacksmith sa kasaysayan, at may taglay itong mahiwagang kapangyarihan. Kung totoong ang pakay ng mga demonyo ang banal na espada, maaaring malagay sa panganib ang buong nayon. Kaya inutusan ng chief ang lahat na manatiling alerto at handa sa anumang banta. Ngunit sinabi ni Kiyomasa na wala naman dapat ipag-alala dahil pareho naman silang dalawa ni Jinta ang inatasang magbantay sa Shrine Maiden, bagamat, sa totoo lang, naniniwala siyang hindi karapat-dapat si Jinta para sa tungkuling iyon. Halos magsimula na silang magtalo, ngunit agad silang pinatahimik ng village chief at ng Shrine Maiden mismo. Matapos nito, nagtapos na ang pagpupulong at lahat ay lumabas ng shrine, maliban kay Jinta, dahil tungkulin niyang manatili upang bantayan ang Shrine Maiden. Nang sila na lang dalawa ang natira, lumabas na sa kanyang silid ang Shrine Maiden, at lumantad na siya pala ay si Shirayuki. Gulat na tinanong ni Jinta kung anong ginagawa niya dahil hindi dapat nagpapakita ng basta-basta ang isang Shrine Maiden. Ngunit dahil matagal na silang magkaibigan mula pagkabata, pakiramdam ni Shirayuki ay hindi na nila kailangan ng formalidad. Sinabi rin ni Shirayuki na naroon din si Sezon, kahit bawal ang mga karaniwang tao sa loob ng shrine. Laking gulat ni Jinta dahil parang hindi man lang tumanda si Sezon sa nakalipas na mga taon. Nang gisingin nila ito, labis ang tuwa ni Sezon nang muling makita ang kanyang kuya. Sa sobrang busy ni Jinta sa Demon Slaying, bihira na silang magkita. Masaya rin si Jinta na makita siya, pero sinermo na niya ito dahil bawal talaga ang pumunta sa shrine. Hindi maintindihan ni Sezon kung bakit hindi siya pwedeng bumisita kay Shirayuki samantalang si Jinta ay malaya namang nakakapasok, pero ipinaliwanag ng kuya niya na may mga alituntunin silang kailangang sundin. Kaya inutusan niya itong bumalik na sa kanilang bahay. Pagkaalis ni Sezon, dumating muli ang village chief sa shrine dahil may mahalagang pag-uusapan sila ni Shirayuki. Hiningi niya kay Jinta na bigyan sila ng kaunting privacy. Tumanggi si Jinta sa una dahil tungkulin niyang huwag iwan si Shirayuki bilang kanyang sentinel, ngunit pinayagan siya mismo ni Shirayuki na magpahinga sa araw na iyon, kaya sa huli, pumayag na rin si Jinta at umuwi muna. Samantala, sa labas ng nayon, may dalawang demons na nakatutok ngayon kay Sezon dahil sa kanyang demon eye. Kinagabihan, palihim na lumabas si Shirayuki mula sa shrine upang makipagkita kay Jinta dahil may mahalaga siyang sasabihin. Noong kinausap siya ng village chief kanina, sinabi nito na dapat siyang mag-focus sa pagkakaroon ng tagapagmana, bilang paghahanda sakaling mapatay siya ng mga demonyo. Masakit pakinggan, ngunit tama ang chief, kailangan na niyang mag-asawa, at napagpasyahan ng mga nakatatanda na pakasalan niya si Kiyomasa, dahil anak siya ng chief at tiyak na siya rin ang magiging susunod na pinuno ng nayon. Hindi alam ni Jinta kung ano ang mararamdaman niya sa balitang ito, at maging si Shirayuki ay hindi rin masaya sa desisyong iyon. Inamin ni Shirayuki na mahal niya si Jinta, at ang totoo'y palihim siyang lumabas ng shrine ngayong gabi para sana yayain si Jinta na tumakas at magsimula ng bagong buhay kasama siya. Pero alam niyang hindi iyon papayagan ni Jinta, dahil nanumpa siya na poprotektahan ang nayon at inialay ang maraming taon sa pagsasanay upang maging sapat na malakas para sa tungkuling iyon. Ganoon din si Shirayuki, na nanumpa bilang Shrine Maiden. Kung tatakas sila ngayon, para bang babalewalain nila ang lahat ng sakripisyo at panata nila sa kanilang tungkulin. Makalipas ang ilang araw, muling ipinatawag si Jinta sa isang pagpupulong kung saan ibinalita ang isang demon sighting sa kagubatan. Inatasan siyang patayin ang nilalang, kaya agad siyang naghanda upang umalis. Ngunit bago pa man siya makaalis, hinarang siya ni Kiyomasa. Alam niyang narinig na ni Jinta ang tungkol sa nalalapit na kasal nila ni Shirayuki, at nagtataka siya kung bakit tila walang pakialam si Jinta. Ngunit sinabi ni Jinta na wala siyang dahilan para magalit, dahil ang tanging mahalaga lamang sa kanya ay ang kaligtasan ng kanyang Shrine Maiden at ng buong nayon. Ang nakakapagtaka, si Kiyomasa man ay hindi naman nagyayabang tungkol sa kasal, sa halip, ramdam niyang mali talaga ang lahat. Alam niyang mahal ni Jinta si Shirayuki, at mahal din siya nito, kaya para sa kanya, parang mali na ipilit ang kasal na ito sa kabila ng damdaming iyon. Ngunit nakapagdesisyon na si Jinta, kaya agad siyang umalis ng nayon upang tuparin ang kanyang misyon. Pagdating niya sa kagubatan, bigla siyang inatake ng isang dambuhalang demon. Bago magsimula ang labanan, tinanong muna ni Jinta kung mag-isa lang ba ito, dahil ayon sa ulat, may dalawa silang demonyong nakita.
Ipinaliwanag ng halimaw na ang kasama nito ay may importanteng lakad. Sa mismong nayon, isang balitang hindi maganda, ngunit kailangan munang harapin ni Jinta ang kalabang nasa harapan niya bago siya makabalik. Mabilis siyang umatake, at sa isang malakas na swing ng kanyang espada, naputol niya ang isang braso ng halimaw. Ngunit sa halip na umurong, patuloy pa rin sa pag-atake ang demon, kaya napilitan si Jinta na umatras muna. Pinulot ng halimaw ang naputol nitong kamay at hindi man lang ito nagalit, bagkus, humanga pa ito sa kakayahan ni Jinta na maputol ang kanyang braso. Samantala, sa loob ng nayon, hinarap ni Sezon ang isa pang demon na nagngangalang Buddy, at labis ang takot niya. Sinabi ng demonyo na wala namang dahilan para matakot siya, dahil isa ring demon si Sezon, tulad niya. Ngunit mariing tinanggihan ni Sezon ang ideyang iyon. Sa isang tingin lang, napagtanto ni Buddy na ang pagmamahal ni Sezon para kay Jinta ang dahilan kung bakit hindi siya tuluyang naging isang ganap na demon, isang bagay na naiintindihan ni Buddy ngunit nararamdaman din niyang nakakainis, dahil halatang pinalaki si Sezon ng may labis na pagmamahal at proteksyon mula kay Jinta. Mahal na mahal ni Sezon si Jinta, kaya nang marinig niyang pinupuri ito ng demonyo, naging kalmado siya. Ngayon na hindi na natatakot sa kanya si Sezon, sinubukang kumbinsihin ni Buddy na gamitin ang kanyang kapangyarihan para tumulong sa kanya, at nangakong hindi siya sasaktan, at dahil kilala ang demon sa kawalang kakayahang magsinungaling, sinabi nitong mapagkakatiwalaan siya. Gayunpaman, tinanggihan ni Sezon ang alok dahil baka masaktan si Jinta. Hindi ito maitanggi ni Buddy, kaya gumamit siya ng ibang taktika, ipinakita niya kay Sezon ang isang vision, isang ilusyon kung saan makikitang si Shiryuki ay nag-aalis ng damit at naghahanda sa isang maselang sandali sa loob ng shrine. Nakaramdam ng pagkasuklam si Sezon nang makita ito, lalo na tila may kaugnayan ito kay Jinta, at sa gitna ng panibugho at sakit, nagsimulang mabasag ang panloob niyang kontrol. Dahil hindi si Jinta ang nasa likod ng nakita niyang mga eksena, tinanong ni Sezon ang demon kung totoo ba ang kanyang nasaksihan. Ipinaliwanag ng demon na isa sa kanyang kakayahan ay ang foresight, kaya niyang makita ang hinaharap, at may bahagi rin ito sa iba, gaya ng ginawa niya kay Sezon. Ngunit kung ayaw pa rin maniwala ni Sezon, handa siyang dalhin ito mismo sa shrine upang makita niya ang katotohanan. Samantala, patuloy pa rin ang labanan sa kagubatan, at bago muling sumugod si Jinta, tinanong muna niya ang kalaban kung bakit nga ba inaatake ng mga demon ang mga tao. Sinabi ng dambuhalang demon na iyon ang layunin nila, hindi man nila kailangang pumatay ng tao, bawat demon ay may partikular na misyon na dapat nilang gampanan. Sa kanyang kaso, ang layunin niya ay harangin si Jinta. Bukod pa roon, taglay niya ang kapangyarihang assimilation, kung saan maaari niyang makuha ang kakayahan ng ibang demon sa pamamagitan ng pagkain sa kanila, at kaya rin niyang baguhin ang anyo ng kanyang katawan. Dahil hindi na siya maaaring mag-aksaya ng oras, umatake na si Jinta ng buong lakas, hanggang tapusin na ang laban. Ngunit agad niyang nabali ang kanyang braso matapos suntukin ng demon, at nang subukan niyang hiwain ang leeg nito, agad ding nabasag ang espada gamit lamang ang matatalim nitong ngipin. Sa paningin ng karamihan, tila wala ng pag-asa si Jinta. Ngunit sa huling segundo, kinuha niya ang isang piraso ng kanyang nabasag na espada at itinaga ito sa puso ng demon bago pa ito makaganti. Sa huli, si Jinta ang nanaig, tinanggap ng demon ang kanyang pagkatalo at ngumiti pa nga, masaya siyang natupad na niya ang kanyang layunin. Inamin din niya na ang kasama niyang demon ay may kakayahang tumingin sa hinaharap, at base sa kanyang nakita, sa loob ng 170 taon ay may lilito na pinakamalakas na demon sa lahat, at matatagpuan ito sa mismong nayong ito, kaya sila dumating. Nang marinig ito, napagtanto ni Jinta na maaaring si Sezon ang tinutukoy. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang sinabi ni Bolt na may regalo siya kay Jinta bilang gantimpala sa pagkapanalo. Sa isang iglap, ang naputol na braso ni Bolt ay gumalaw, hinawakan ang ulo ni Jinta at piniga ito hanggang mawalan siya ng malay. Samantala, sa loob ng shrine, naroroon si Kiyomasa kasama si Shiryuki, at sinusubukang tuparin ang utos ng mga nakatatanda na magkaanak sila upang magkaroon ng tagapagmana ang shrine. Sa pagkakataong ito, wala si Jinta upang tumutol o pigilan ang mga nangyayari, isang bagay na lalong nagpapabigat sa damdamin ni Kiyomasa, dahil alam niyang parehong nagmamahalan sina Jinta at Shiryuki. Sa kabila ng kanyang posisyon, ramdam niyang mali ang lahat ng ito. Gayunpaman, bago pa man may mangyari, biglang sumabog ang mga kurtina at dumating ang Demon Girl, ipinapakita kay Sezon ang lahat ng nagaganap,
at labis siyang nasaktan sa kanyang nasaksihan. Sa parehong sandali, nagkamalay si Jinta sa kagubatan at laking gulat niya nang makita na naibalik na ang kanyang nawalang braso. Wala na siyang oras para alamin kung paano iyon nangyari, ang mahalaga ay baka nasa panganib si Sezon, kaya agad siyang tumakbo pabalik sa nayon. Samantala, si Sezon ay gulong-gulo pa rin sa kanyang nakita, hindi niya matanggap ang imahe ni Jinta na tila umiibig kay Shirayuki. Pero kahit masakit, handa siyang tiisin iyon basta't masaya si Jinta. Sa katunayan, pinili niyang manatiling bata at hindi tumanda upang hindi maging hadlang sa relasyon ni Jinta at Shirayuki. Ngunit ngayong nalaman niyang si Shirayuki ay ipapakasal sa ibang lalaki, tuluyan nang nabasag ang kanyang damdamin. Dahil sa matinding pagkabigo, nawalan siya ng kontrol sa sarili at nagalit kay Shirayuki sa akal ang pinagtaksilan nito ang pagmamahal ni Jinta. Sa ilang mapanulsol na salita mula sa Demon Girl, nagpa siya si Sezon na patayin si Shirayuki. Biglang nagising ang kanyang demon power, pinuno ng maitim na usok ang buong silid, at nagbago siya sa isang adult form. Kinuha ni Kiyomasa ang legendary sword at sinubukang labanan si Sezon, ngunit bago siya makagalaw ay pinatumba siya ng Demon Girl at dinala palabas, may sariling balak. Naiwan si Shirayuki na mag-isa sa loob ng shrine kasama si Sezon. Mabilis na dumating si Jinta at laking ginhawa niya nang makita si Shirayuki na buhay pa, tumakbo ito sa kanyang mga bisig, ngunit sa loob ng isang iglap ay naputol ang kanyang ulo, pinugutan ni Sezon. Napatigil sa gulat si Jinta at nakita si Sezon sa likuran niya, hawak ang ulo ni Shirayuki. Nang tanungin niya kung bakit niya ito ginawa, ipinaliwanag ni Sezon ang tungkol sa kasal ni Shirayuki kay Kiyomasa. Ngunit sagot ni Jinta, alam na niya iyon, at kahit hindi niya alam, hindi ito sapat na dahilan para pumatay. Doon niya napagtantong ang Sezon na kanyang minahal ay tuluyan nang nawala. Ngayong patay na si Shirayuki, ang natira na lamang sa kanya ay paghihiganti. Unti-unting sinanib ng Demon Arm ang kanyang katawan, at nagbago ang anyo ni Jinta, ngayon ay tinitingnan na niya si Sezon na may matinding puot. Hindi maintindihan ni Sezon kung bakit ganoon ang tingin sa kanya ni Jinta, gayong ang gusto lang naman niya ay ang kaligayahan nito. Akala niya, tulad ng iba, iiwan din siya ni Jinta, kaya't nagpasya siyang siya na ang mauuna, at sinaksak niya ito. Ngunit halos walang epekto ang saksak, at sinuntok siya ni Jinta ng buong lakas, at tinamaan siya sa katawan ng isang malakas na dagok na bomb-utes dito. Bagamat sugatan, nabuhay pa rin si Sezon, nang tinangka na siyang tapusin ni Jinta, tumalon ang Demon Girl at isinakripisyo ang sarili upang mailigtas si Sezon. Sinabi niyang tumakas na si Sezon habang may pagkakataon pa, habang papalayo, binalingan ni Sezon si Jinta at sinabi sa malamig na tinig na wala na siyang natitirang halaga sa mundong ito, kaya gaano man katagal, sisiguraduhin niyang wawasakin ang lahat, at sa huling araw, babalik siya upang patayin si Jinta para sa ginawa nitong pagtataksil. Pagsapit ng 1850s, si Jinta, na ngayon ay kilala bilang Jinya, ay kilala na bilang isang mahusay na demon hunter. Isang araw, ipinatawag siya ng isang mayamang lalaki para sa isang espesyal na misyon. Ipinakilala ng lalaki si Jinya sa kanyang assistant na si Zenji, at sinabing maaari siyang tanungin para sa karagdagang detalye tungkol sa trabaho. Pagkaalis ng lalaki sa silid, binati ni Zenji si Jinya at tinanong kung ano na ang alam niya. Naikwento na ng lalaki ang tungkol sa kanyang pinakamamahal na anak na si Natsu, at ang kagustuhan nitong ipagkatiwala kay Jinta ang proteksyon nito mula sa isang demon na kamakailan lang ay nagsimulang magpakita. Pero mas komplikado pa pala ang lahat, magiging personal bodyguard ni Natsu si Jinya, dahil simula nang mag-13 years old si Natsu, paulit-ulit na raw niyang naririnig ang tinig ng isang demon sa labas ng kanyang silid, sinasabi ang nakakakilabot na katagang, ibalik mo sa akin ang anak ko. Dahil dito, labis ang takot ni Natsu na baka dukutin siya ng demon. Bigla namang dumating si Natsu sa silid, galit na galit habang hinahanap si Zenji, at napansin niya si Jinya. Inakala niyang ito ang bodyguard na sinasabi ng kanyang ama, pero bago pa man makapagpakilala si Jinya, pinutol na siya ni Natsu at mariing sinabi na ayaw niya ng kahit anong kinalaman dito. Pinapaalis niya ito agad-agad dahil sigurado siyang isa lang itong scam artist na nagkukunwaring Demon Slayer. Sinubukan ni Zenji na kumbinsihin si Natsu na si Jinya ay isang tunay na Demon Slayer, dahil ginawa ng kanyang ama ang lahat para lang mahanap ito. Ngunit tumanggi si Natsu makinig at mariing inutos kay Zenji na palayasin si Jinya. Kinagabihan, gising pa rin si Natsu habang nakaupo sa kanyang kama, takot na baka bumalik muli ang demon.
Kaya dumating si Zenji at naupo sa labas ng kanyang pintuan upang maibsan ang takot niya. Mas mainam sana kung si Jinya ang naroon, pero dahil pinalayas siya ni Natsu, si Zenji na lang ang kailangang gumanap bilang bodyguard. Hindi siya sigurado kung magiging kapaki-pakinabang siya sa laban kontra isang demon, pero para mapanatag si Natsu, ipinangako niyang magbabantay siya buong gabi hanggang makatulog ito. Natuwa naman si Natsu na may nagpoprotekta sa kanya, pero nadismaya siya nang malaman niyang may pag-aalinlangan pa rin si Zenji kung talagang may demon ng paparating. Ganito rin ang naramdaman niya sa kanyang ama, kaya nga siguro ito kumuha ng isang kaina-hinalang samurai para patayin ang demon. Hindi man sigurado si Zenji kung naniniwala ang ama ni Natsu sa mga demon, sigurado naman siyang seryoso ito sa pagprotekta sa kanya, kahit pa hindi niya ito tunay na anak. Bigla na lang narinig muli ni Natsu ang boses ng demon, at tila nanlamig ang buo niyang katawan sa takot. Nakiusap siya kay Zenji na tulungan siya, pero sa totoo lang, takot na takot din ito. Nang makita niya ang demon, inutusan niya si Natsu na manatili sa loob ng kwarto habang siya ang baalang humarap dito, kahit wala siyang ideya kung paano ito lalabanan. Ngunit bago pa man mahawakan ng demon si Zenji, biglang naputol ang braso nito, pinutol ni Jinya sa isang iglap. Tinanong muna ni Jinya ang demon kung sino ito, pero nang hindi ito sumagot, nagpasya na lang siyang hatiin ito gamit ang isang malakas na swing ng kanyang espada. Bumagsak ang demon sa sahig at unti-unting naglaho bilang itim na usok, kaya ligtas muna sina Zenji at Natsu sa ngayon. Napagtanto ni Natsu na si Jinya ang samurai na pinalayas niya kanina, kaya agad siyang tumalikod at tinanong ito kung naniniwala pa rin ba siyang isa siyang scam artist. Nagtanong si Natsu kung patay na ba talaga ang demon, pero ayon kay Jinya, hindi ganoon kadali ang pumatay ng demon, sa kanyang karanasan, tunay lamang napatay ang isang demon kapag nagiging puting usok ito. Dahil naging itim ang usok ng demon na ito, tiyak na babalik pa ito. Kinaumagahan, formal na nagpasalamat si Zenji kay Jinya sa pagligtas sa kanila kagabi, at dahil babalik pa ang demon, nakiusap siya na manatili pa si Jinya ng isa pang gabi. Pumayag naman si Jinya na tumulong muli, pero may ilang tanong siyang gustong malaman tungkol kay Natsu. Simula nang marinig niya ang sinabi ng demon na, ibalik mo sa akin ang anak ko, naging interesado siya sa pinagmulan ng istorya. Ipinaliwanag ni Zenji na ang totoong mga magulang ni Natsu ay kabilang sa mas malawak na pamilya ng boss, pero pumanaw na ang mga ito noon pa. Kaya inampon siya ng boss at itinuring na sariling anak. At kung nag-aalala si Jinya na baka demon child si Natsu, agad niyang nilinaw na imposibleng totoo iyon, dahil kung ganoon nga, hindi kailanman ay aampon ng boss si Natsu. Pinatay ng mga demon ang asawa ng boss, at matapos yun, tumakas ang kanyang anak na lalaki at hindi na muling nakita. Kaya buo ang galit ng boss sa lahat ng demon, isinisisi niya ang pagkawala ng kanyang pamilya sa kanila. Kinagabihan, habang kumakain ng hapunan si Natsu kasama ang kanyang ama, tinanong siya nito kung maayos ba ang lahat sa kanyang bagong bodyguard. Bagamat nagduda si Natsu kay Jinya noong una, matapos niyang makita ito sa aksyon, sigurado na siyang totoo at mapagkakatiwalaan si Jinya bilang isang tunay na demon slayer. Bagamat curious si Natsu kung bakit partikular na pinili ng kanyang ama si Jinya, ipinaliwanag nito na may mga kumakalat na balita tungkol sa mga demon na gumagala sa Ada kamakailan, ngunit kasabay rin nito ang mga usap-usapan tungkol sa isang lalaking kayang pumatay ng kahit anong demon sa isang slash, basta't siya ay bayaran. Personal na pinatunayan ng kanyang ama ang mga chismis, kaya't alam niyang walang mas hihigit pang tao na angkop para maging bodyguard ni Natsu. Natuwa si Natsu na malaman na seryoso palang pinakinggan ng kanyang ama ang kanyang mga hinaing tungkol sa demon, dahil ang pagmamahal ng kanyang ama ang tanging mahalaga sa kanya. Masaya si Natsu mula nang ampunin siya ng kanyang ama, pero hindi pa rin siya tinatantanan ng masasakit na chismis na binabato sa kanya ng ibang tao. Kinagabihan, habang naka-istambay sina Zenji at Jinya sa labas ng kwarto ni Natsu gaya ng plano, bigla siyang lumabas at tinanong si Jinya kung ano ang pangalan nito, dahil hindi niya ito pinakilala noong una. Dahil mataas ang tingin ng kanyang ama kay Jinya, nagpasya na rin siyang pagkatiwalaan ito. Napansin ni Jinya kung gaano kalapit si Natsu sa kanyang adoptive father na si Ju, na natural lang naman, dahil ito ang kumupkop at nagbigay sa kanya ng tahanan, kaya't labis ang pasasalamat niya rito. Habang nasa usapan na rin, tinanong ni Jinya si Natsu tungkol sa isang chismis na narinig niya tungkol sa nawawalang anak ni Ju, pero biglang sumigaw si Natsu at sinabing wala siyang alam tungkol doon, malinaw na sensitibo pa ito sa kanya kaya piniling itigil muna ni Jinya ang usapan para hindi siya masaktan.
Maya-maya, nagtanong si Natsu kay Jinya kung posible bang magkaroon ng anak ang isang tao at isang demon, at sumagot si Jinya na oo, kaya't nagsimulang magduda si Natsu na baka siya nga talaga ang anak ng demon na paulit-ulit na sumusugod sa kanila. Ngunit agad siyang panyanatag ni Jinya, hindi siya kailanman kaano-ano ng demon na iyon. Nang tanungin siya ni Natsu kung paano siya nakakasiguro, ipinaliwanag ni Jinya na may nakaraan na siya sa demon na iyon kaya tiyak siyang hindi ito ang kanyang ina. Maraming paraan kung paano isinilang ang mga demon sa mundong ito, maaring mula sa dalawang demon, mula sa tao at demon, o sa mga bihirang pagkakataon, maaaring magsilang ng demon mula sa wala. Ang mga ganitong klaseng demon ay nagmumula sa purong asensya ng matitinding emosyon, lalo na ang mga negatibong damdamin, at kapag masyado itong naiipon sa puso't isipan ng tao, maaari itong magkaroon ng sariling anyo at isilang bilang isang demon. Habang humaharap muli si Natsu sa demon, nagsimula na naman siyang mataranta sa takot, pero kalmado lang na lumapit si Jinya at tinanong ang demon kung ano ang pangalan nito. Ngunit mukhang wala itong sapat na talino para maunawaan ang sinasabi ni Jinya dahil agad itong sumugod sa kanya, kaya mabilis niya itong sinampal at pinadapa sa lupa. Sinigawan siya ni Zenji na tapusin na ang laban at patayin na ang demon, pero sagot ni Jinya, kahit patayin niya ito ay babalik lang ito muli. Nagtanong si Natsu kung bakit, at ipinaliwanag ni Jinya na siya mismo ang pinagmulan ng demon, ang matinding damdaming kinikimkim ni Natsu ang siyang nagsilang dito. Lumitaw ang demon bilang tugon sa paniniwala ni Natsu na kung mag-iingay siya o gagawa ng gulo, baka mapansin siya ng kanyang ama. Ayaw man ni Natsu tanggapin ang sinabi ni Jinya, pero habang iniisip niya ito, napagtanto niyang may saysay nga ang lahat, ninais niyang maramdaman na tunay siyang anak ni Ju, kaya't sa ilalim ng kanyang kamalayan, umusbong ang isang halimaw upang pilitin ang kanyang ama na pansinin siya. Sinabi ni Jinya na ang tanging paraan para tuluyang mawala ang demon ay kung makokontrol muli ni Natsu ang kanyang emosyon. Nalito si Natsu kung paano niya ito magagawa, kaya't sinabihan siya ni Jinya na sapat nang tanggapin niya ng buong puso ang nararamdaman niya, at taimtim na hilingin sa kanya na patayin ang demon. Nag-isip sandali si Natsu at napagtanto niya na ang tanging gusto niya talaga ay ang mahalin siya ni Ju bilang tunay na anak, ngunit hindi niya ramdam na ganoon ang treto sa kanya. Kaya nagsimulang maniwala si Natsu na kung aatakehin siya ng demon, baka mas mapansin at mahalin siya nito, at ngayon, ang lahat ng madidilim at masalimuot na damdaming iyon ay nabigyang anyo at lumitaw sa harapan niya. Sa isang banda, parang ang demon na ito ay siya rin. Ngunit pinigilan siya ni Zenji at sinabing huwag niyang isipin iyon, bagamat isinilang ang demon mula sa kanyang damdamin, hindi iyon ang mahalaga ngayon. Alam ni Zenji na mahal siya ni Ju, at ganoon din ang nararamdaman ni Natsu sa kanya, pero pareho lang silang hindi marunong magpahayag ng damdamin. Kailangan ni Natsu na matutunang harapin at ipahayag ng tapat ang kanyang nararamdaman mula ngayon, at ipinangako ni Zenji na palagi siyang nasa tabi nito para suportahan siya. Dahil sa pag-uusap nila, nabigyan si Natsu ng lakas ng loob upang tuluyang bitawan ang pagdududa at pagkamuhi sa sarili na siyang pinagmulan ng demon, kaya't buong tapang niyang sinabi kay Jinya na patayin na ito ng tuluyan. Nang marinig iyon, agad hinugot ni Jinya ang kanyang espada at inatake ang demon, hinati ito sa isang iglap. Sa pagkakataong ito, ang katawan ng demon ay tuluyang naglaho bilang puting usok, kaya sigurado si Jinya na hindi na ito babalik. Subalit, kalaunan sa gabi, habang natutulog na muli si Natsu, muling nagsimulang mabuo ang katawan ng demon. Inaasahan na ito ni Jinya. Dahil kung ang demon ay galing lang talaga sa negatibong emosyon ni Natsu, sana ay tuluyan na itong nawala matapos niyang makawala sa mga damdaming iyon. Ibig sabihin, may emosyon ng ibang tao na nahalo sa pagkakalikha ng demon na ito. At base sa nalalaman ni Jinya, iisa lang ang maaaring pinagmulan nito, ang yumaong asawa ni Juwo. Ngayong wala na ang galit ni Natsu, hirap na ang demon na manatili sa anyo nito, at napagtanto ni Jinya na hindi si Natsu ang tinatawag nitong anak, kundi si Suzu. Dahil dito, malinaw na si Jinya ay si Suzu, ang nawawalang anak ni Juwo, at ang demon na ito ay ang kanilang ina. Sa totoo lang, wala nang malinaw na alaala si Jinya tungkol sa kanyang ina noong nabubuhay pa ito, pero nalulungkot siya sa kinahinatnan ng lahat. Ang tanging magagawa na lang niya ngayon ay wakasan ang pagdurusa ng kanyang ina upang matahimik na ito sa wakas. Kinaumagahan, paalis na si Jinya at lumabas sina Zenji at Natsu upang muling magpasalamat sa lahat ng kanyang tulong. Sinabi ni Jinya na wala nang kailangang pasalamatan pa dahil natanggap na niya ang kanyang kabayaran, at higit sa lahat,
ito na rin ang paraan niya ng pagtubos sa kanyang nakaraan. Nagtaka si Natsu sa sinabi niya, kaya ipinaliwanag ni Jinya na sa pagtanda niya, natutunan niyang balikan ang kanyang mga naging desisyon noon. Akala niya ay tama ang ginawa niyang pagtakas kasama si Suzu, ngunit hindi niya naisip kung paano nito naapektuhan ang kanyang ama, at maging ang mundo. Hindi pa rin lubos na naunawaan ni Natsu ang ibig niyang sabihin, kaya't pinaalalahanan na lang siya ni Jinya na pahalagahan ang kabutihang ipinapakita ng kanyang ama. Habang papalayo na si Jinya, lumabas si Juwo, tinanong siya ni Zenji kung bakit hindi man lang siya lumabas upang pasalamatan si Jinya. Pero sagot ni Juwo, hindi na niya kailangan pang gawin iyon, dahil alam na niyang mula pa noong dumating si Jinya, makakaya nitong tapusin ang misyon. Nagtaka si Zenji kung bakit ganoon na lang ang tiwala ni Juwo sa isang tila random na Demon Slayer, pero sagot ni Juwo, normal lang para sa isang magulang na magtiwala sa sariling anak. Hindi pa rin nila alam ang katotohanan na si Jinya ay anak ni Juwo, at balak ni Juwo na panatilihing lihim iyon. Biro pa niya kay Zenji, bumalik na ito sa trabaho kung ayaw nitong mademote. Kaya umalis na si Zenji, at papalayo na rin si Juwo, pero pinigilan siya ni Natsu dahil may gusto siyang sabihin. Tinanong niya kung may maitutulong ba siya, at nang magtanong si Juwo kung bakit, ipinaliwanag ni Natsu na sinabi ni Jinya na dapat niyang suklian ang kabutihan ng kanyang ama. Napangiti si Juwo sa sinabi ni Natsu, at natuwa rin siya na si Jinya, o si Suzu, ay patuloy pa ring iniisip siyang isang mabuting tao, ngunit sinabi niyang hindi kailanman kailangan suklian ang pagmamahal ng magulang, dahil ang pinakamagandang paraan para mapasaya ang isang magulang ay ang makita ang kanyang anak na namumuhay ng mahaba at masaya. Ito ang pagtatapos ng episode 2, mag-subscribe para hindi mo mamiss ang susunod.